أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وسلم تسليما كثيرا. وبعد, ang lahat ng papupuri, salamat, pagdadakila para lamang sa nag-iisang tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagpapala at kapayapaan na mamapa sa ating propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali, ang paksa na gusto kong talakayin sa inyo ngayon, medyo lalabas tayo ng konti. Hindi ito technique, hindi ito kumbaga training pagdating sa da'wa natin. More on motivation, kung paanong magagawa natin na mas lalo pang magsumikap tayo sa mga sinasagawa nating pagdada'wa. Alam niyo, minsan sa ating mga da'iya dumadating yung panahon na minsan parang napanghihinaan ka ng loob, no? Tinatamad ka, kulang sa motivation, no? So inshallah, yung mga tatalakayin natin ngayong araw, no, may maitulong para mas lalo pa nating pagbutihin, no, or mas lalo tayong magsumikap pagdating sa larangan ng pagdada'wa, inshallah subhanahu wa ta'ala. At may kinalaman din ito sa tinalakay natin kahapon, no, which is yung self or personal improvement. Of course, kahapon nabanggit natin na ang self-improvement or personal improvement, malaki ang pangangailangan natin mga da'iya pagdating sa bagay na ito, no? Pero hindi natin natalakay, or kumbaga dahil sa kakapusan ng oras, yung mga resulta na maidudulot, no, kapag ka na ay sa buhay natin or na-implement natin, na-apply natin sa bawat isa sa atin yung tinatawag na personal improvement. Okay, alam nating lahat na ang pagiging mabuting Muslim ng isang tao, no, ay malaki ang papel or gampanin sa pagiging mabuti ng isang lipunan, no? Kasi bawat isa sa atin ay bumubuo sa tinatawag nating ummah. Okay? So bawat isa sa atin ay may papel gampanin para maisaayos natin ang ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo ang tinatawag na ummat Muhammad. So ang papel na yon, nagagampanan natin sa bawat isa sa atin yung pagpapabuti ng sarili natin. Kasi itong bagay na ito ay obligasyon ng bawat isa sa lahat ng mga Muslim. Bawat isang Muslim, obligasyon na to. Pagbutihin yung pagkatao niya, pagbutihin yung pagiging Muslim niya. Pero tayong mga da'iya, meron tayong dagdag na responsibilidad. Meron tayong may karagdagang responsibilidad sa atin pagdating sa buti ng ating mga sarili, pagpapaunlad ng ating pagka-Muslim. Dahil tayong mga da'iya, ang siyang nagtataguyod ng tinatawag natin amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tayo ang mga nagdada'wa, no? So definitely, kapag ka nagtatawag ka sa isang bagay, ikaw ang dapat na unang-unang magsagawa nun, no? Ikaw ang unang-unang dapat na magsagawa nun. Ngayon, ang topic natin ngayon medyo malawak. Gaano kalawak? No, ma-realize natin inshallah along the lecture kung gaano kalawak itong topic na ito. So, al-izza. Al-izza sa Arabic word meaning pananaig, lakas, pangingibabaw, no? Ano pa mga katangian o mga salita na may malapit ang kahulugan sa mga salita na nakikita ninyo sa slides niyo. So, al-izza. Gaano ka-importante sa atin itong pagkakaroon ng izza? Ngayon, ng izza, pangangailangan ng ummah, pangangailangan ng lipunan, pangangailangan ng pamayanan ng Muslim. So, isang maunlad na pamayanan, ano ang pamantayan? Simulan natin sa pagsagot sa tanong na ito. Isang maunlad na pamayanan, ano ang pamantayan? Ngayon, kung bibigay ko sa inyo yung tanong, no, meron bang gustong sumagot?
Sige po, sa tingin niyo anong dapat na maging pamantayan natin para masabi natin na ang isang pamayanan or isang lipunan na ay maunlad? Sige po, bro. Ang pagiging mahusay na leader. Pagiging mahusay na leader. Sino pa? Sige, marami actually tayong pwedeng pagkakaisa. Pagkakaroon ng pagkakaisa, ibig sabihin. Ulitin ko yung tanong ha, ano yung pamantayan, criteria, na para masabi natin, itong lipunan na to is maunlad. Itong bansa na ito ay mayaman. Ito ay masagana. Ganyan. Ano yung criteria na kapag nakita natin sa kanila, masasabi natin na yung lipunan na yun or pamayanan na yun is maunlad. Sige, Brother No. Pamamagitan ng pagsuko sa labis na pagkatuloy. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sige, Brother Harun. Pag-utos ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan. Meron pa? Sige, bro. Kaya na lang tumay sa sarili ng mga na hindi umasasay. Yung hindi pag-asa sa iba. Meron pa? Pagsunod sa leader. Pagsunod sa leader. Mababang crime rate. Pagkakaisa. Tingnan, daming sagot. Di ba? Pagkakaroon ng pagkakaisa, given? Yung mas aral yung taktinan mama. Yung maging leader ka ng mga mananampalataya, yun ang pinakalabes. Kasi mananampalataya mo, kasama mo na ginagay mo at ginagay mo. Mashallah. Halos lahat ng naisagot ninyo ay components. No? Components para ng pagkakaroon ng isang maunlad, maayos, no? Matiwasay na pamayanan. Pero lahat ng bagay na yon, kung pag-aaralan natin, iikot sa isang bagay. Ikot sa isang bagay. No, ikot sa isang bagay. Ngayon, ano yon? Pero bago yun, pakinggan natin, paano tingnan ng mga Western ideology or Western culture, ano yung criteria nila? Or ano yung pinagbabasihan nila para sabihin nila na yung isang pamayanan na ay maunlad o mayaman? So, ayon kay Adam Smith, isang Western historian, yung 4th century ng Hijra, which is yung pang-apat na generation or 5th generation ng after Hijra, sila yung kumakatawan sa pinakarurok ng sibilisasyong Islam. So ayon ito sa kanya. So yun yung pinakamataas na narating ng Islamic civilization. Yun ay sa pananaw ng isang Western historian. Ngayon, bakit sa palagay ninyo nasabi niya na ito ang pinakarurok ng sibilisasyong Islam? Ano ang naging pamantayan niya sa tingin ninyo? Ano naging pamantayan nila? Dahil meron silang sinusunod na tamang leader sa tamang pananaw ng Meron pang susubok? Ano ang naging criteria ng isang Western historian na tulad ni Adam Smith para masabi niya na ang 4th century ng Hijra ay ang pinaka-peak ng Islamic civilization? Tamang batas. Kakaroon ng tamang batas. Ulitin ko yung tanong ilagay niyo yung position ninyo or try to imagine yourself. O wag lakad na ikaw si Adam Smith. Of course, ang way of thinking nila iba pagdating sa atin. So, anong criteria nila? During the dark ages of the Europeans, Siguro, baka kinumpir niya. Pero meron na akong gustong i-emphasize pagdating sa bagay na ito. Kung bakit yun ang sinabi niya. Tandaan natin, si Adam Smith, hindi siya isang Muslim. Maaari na yung pangyayari doon sa may Cordoba, sa Europe, na kung saan ang Islam ay nakilala na kung saan ang ito ay yung paaralan sa buong mundo, nagpapadala ang iba't ibang bansa ng mga representative para mag-aral sa Islamiko. Magandang example yon. Pero bigyan mo ako ng isang precise answer. Ano yung binasihan niya or ano yung binatayan niya? No? Pagdating sa decision niya na ito. Al-izza bidinihim. Hindi siya Muslim. maaaring
Naobserbahan niya o nakita niya na kung saan ang isang lugar ay puro mga Muslim. Okay. Masyado tayong mahaba. Yung sagot ni brother kanina, isang napakaganda example na naging batayan ni Adamites para masabi niya na ito ang pinaka-peak ng Islamic civilization. Kasi itong time na ito ng Islamic history, no, narating ng mga Muslims, no, yung peak ng sinasabing pagdating sa education, medicine, sila ang naging mga leaders. No? Islam, mga Muslim ang nangunguna pagdating sa lahat ng larangan na ito. Na kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, ang mga Muslim sila ang hulilat na huhuli. Okay? So, sa madaling salita, ibinasi ni Adamites, no, yung kanyang desisyon or yun ang naging criteria niya to judge that the fourth generation or yung 4th century ng Hijrah is the peak of the Islamic civilization ay yung mga material na bagay. Mga worldly things. Of course, hindi siya isang Muslim, kaya magiging batayan niya material. Okay, so ito yung gusto kong bigyan ng diin sa inyo. Hindi siya Muslim, so ang batayan niya para masabi niya na maunlad ang Islamic civilization on that time, of course, ang titingnan niya is yung material lang. Because wala silang spiritual. Hiwalay ang spiritual side sa kanila pagdating sa mga material. Okay? Ngayon, bilang mga Muslim, eto, magtanong ngayon tayo, dapat ba maging ganun din yung pamantayan natin or criteria natin para masabi natin na ang mga Muslims ay nangunguna or umuunlad? Tanong ko ulit sa inyo ngayon. Sa tingin niya, dapat ganun ang maging criteria natin o hindi? Maaari din. Maaari, of course. Maaari in a what way? Bakit? Paano natin masabi na maaari? Hindi masama ang magpapaunlad. Hindi masama ang pagpapaunlad? Tama. Pero gagawin ba natin siyang criteria o hindi? Yun ang question. Gagawin natin siyang criteria o hindi? Hindi. Okay, kasi bakit? Tandaan natin, sa atin bilang mga Muslim, of course, naniniwala tayo, if we strengthen our relationship with God, yung worldly life natin, siya ang mag-aano niya. Siya magpo-provide lahat na natin. Kaya yun yung mag-aangat sa atin. Okay? So, ngayon, of course, bilang mga Muslim, hindi dapat maging ganun ang nadra natin. Hindi dapat maging ganun ang pananaw natin or definitely hindi dapat maging ganun ang criteria natin, no, para masabi natin na ito ang batayan ng pagiging maunlad ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat ang nadra natin or ang pagtingin natin sa bagay na ito ay mas malayo. Hindi lang hanggang dito sa mundo. Tandaan niyo palagi, bilang mga Muslim dapat ganun tayo mag-isip. Dapat ganun tayo mag-isip. Okay. Kasi kung sasabihin natin na yun ang pinakamahusay, pinakamainam, pinakamaunlad ng sibilisasyon, napakalawak ng salitang maunlad. Agree kayo sa akin? Napakalawak ng salitang maunlad. Ngayon, ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. No? Discuss natin ng konti yung maana ng aya na to o yung kahulugan ng aya na to. Kasi bakit? Ito ang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. So of course, anumang bagay na may kinalaman sa buhay natin dito sa mundo, dapat dito natin ibabalik. Kasi ito yung dahilan ng existence natin. No? At hindi ko nilikha, sinabi ng Allah Ta'ala sa Quran, hindi ko nilikha ang jinn at ang tao, liban na ako ay kanila lamang sambahin. So, ito yung dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. At kung anumang bagay na may kinalaman or nangyayari sa buhay natin, dapat babalik doon sa dahilan na ito, kung bakit ka nandito. Ngayon, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamabuti sa mga henerasyon ay ang aking henerasyon. At pagkatapos ay ang mga sumunod sa kanila, at pagkatapos ay ang mga sumunod sa kanila.
Ngayon, tanong, ano pinakamabuting henerasyon? Henerasyon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong pinakamabuting sibilisasyon? Ngayon, magkaparehas ba sila ni Adamites? Hindi. Narating ko ba yung gusto kong iparating sa inyo? Okay, so kailangan magkaroon tayo ng tamang perception, pag-unawa at pagtanggap pagdating sa bagay na ito. Bilang mga Muslim, hindi ko pwedeng ibase o igawin yung batayan ko or yung kriteria ko, no? Tulad ng kriteria ng isang hindi Muslim. Always yan. Palagi. So, anong pinakamabuti? Henerasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung sasang-ayunan natin si Adamites, sinong sinasalungat natin? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagaya sabi ko sa inyo kanina, ang salitang pag-unlad or kaunlaran, napakalawak ng kahulugan. Maaaring, ang ibig sabihin nito, in terms of material life, in terms of spiritual life, in terms of social life, napakalawak. No? Pero pag sinabi nila sa mga non-Muslims, pag sinabi mong maunlad, isang bagay ang nasa isipan at utak nila. Ano 'yon? Pag sinabing maunlad, ayan, maraming buildings, ang mataas ang currency nila, walang kakulangan sa trabaho, ha? Ang mga yung mga nationals nila, mayroong mga allowances, di ba? Yan ang batayan nila. Yan ang batayan nila. Pero tayong mga Muslim, hindi dapat ganon. So, dapat nating tandaan na ang isang Muslim, hindi natin dapat ibinabata yung pagiging maunlad ng umma sa mga material na tagumpay lamang. Okay? Sa halip, ang dapat na maging basehan natin, ano? Kalagayan ng pagpapatupad ng mga mamamayan sa layunin ng kanilang pagkakalikha na siyang itinakda ng Diyos bilang obligasyon ng lahat sa kanila. So, binanggit natin yung aya kanina. Anong layunin? Anong dahilan? Bakit tayo nandito sa mundo? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. So, ang isang matugubay at maunlad na sibilisasyon ay yung nagbibigay ng maayos na kapaligiran, politikal, sosyal, ekonomiya, kultura at material na magbibigay sa tao ng kakayahan upang diktahan ang kanyang sarili sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala at gayon din upang sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos at sa lahat ng kanyang gawain. So, ito yung maunlad na lipunan or pamayanan. Kapag ka naging yung society ay nakakatulong sa'yo para magampanan mo yung layunin kung bakit ka nandirito sa mundo, yun ang maunlad. Yun ang maunlad na pamayanan. Pagka yung society mo, hindi ka nila pinipigilan sa sala, no? Maunlad yun. Pagka yung adan, hindi nila ipinagbabawal, maunlad yun. Kapag ka pinagbawal na yung hijab, kahit na gaano kayaman, kahit na gaano kalaki yung reserve ng bansa ninyo, pero hindi siya nakakatulong para sa pagpapatupad mo ng mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, para sa isang Muslim, hindi maunlad yon. Para sa isang Muslim, hindi maunlad yon. Kasi ang maunlad na pamayanan, maunlad na lipunan, sa pananaw ng isang Muslim, yung nakakatulong sa kanya, sa pagpapatupad niya ng layunin, ng pagkakalikha sa kanya, or existence niya dito sa mundo. Okay? So, ano man ang pagunlad ng isang sibilisasyon sa material na bagay, sa tingin ng isang Muslim, ito ay nananatiling huli at kulang. Hanggat hindi siya nakapagbibigay ng akma at maayos na kapaligiran upang sambahin si Allah at sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. Sana malinaw sa atin ito. No? So, yung pagiging huli natin sa material na bagay, kasi tayo mga Muslim sa panahon natin ngayon, talagang huli tayo eh. Kaya lang ang tanong, bakit tayo naging huli? Bakit nahuli ang mga Muslim pagdating sa bagay na ito? Kasi yung pag-aaralan natin, sa time ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
hindi rin sila yung nangunguna pagdating sa mga ibang marapakaraming fields. Hindi. Pero ganun pa man, nakita ninyo yung lipunan nila kung paano nakatulong ng malaki sa kanila. Kaya nakarating ang Islamic civilization sa peak niya noong 4th century dahil yung mga naunang generations nila ay naging tama or maayos yung kanilang tinahak. So, anong kalagayan ng umma sa panahon natin ngayon? Anong kalagayan ng umma? Paano malalaman? Pikit nyo yung mga mata ninyo, isipin nyo na nangyayari sa buong mundo. Anong situation ng mga Muslims? Mahina. Watak-watak. Kawawa. Naapi. Naiiyak na tayo. Yan ang situation ng umma natin ngayon. Ngayon, problema ba to? Problema to. Napakalaki problema nito. Napakalaking problema nito. Na nasaan? Sa mga balikat natin, mga da'iya, mga scholars, mga mujahidin, mga tulabul ilm. Tayo, nasa balikat natin ito. At yung nakakaramdam ng problema na ito, no, sila yung tunay na kabilang sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Sino man ang hindi niya pahalagahan, no? Ang kalagayan ng mga Muslim, hindi siya kabilang sa kanila. Kailangan andun sa atin yung nasa isip natin yun na ito ay isang problema. Ngayon, ano yung dahilan? Ito yung gusto natin malaman. Kasi para solusyonan mo yung isang bagay, kailangan alam mo kung ano ang dahilan. Yung pagbigay mo ng solusyon sa isang bagay, kailangan mula sa ugat. Kasi kung ang gagawin mo, putol ka lang ng putol lang sa kanyan, babalik at babalik lang yan. Kasi hindi mo naman pinutol sa ugat eh. Alamin natin yung ugat ng problema na to. So, malayo sa mga batas ni Allah. Anong resulta? Malayo sa mga batas ni Allah, pagkahuli sa lahat ng aspeto ng buhay. So, tandaan natin, hindi ang dahilan ng pagkahuli ng mga Muslim sa panahon natin ngayon, sa mga material na bagay, no, ay dahil sila ay hindi na nag-aaral, no? Kaya ang solusyon ng mga ibang mga Muslim, yung mga anak nila, pinagpa-aral nila ng engineer, pinagdodoktor nila, napakarami. Kung paramihan ng professionals, napakaraming mga professionals na Muslim. No? Solusyon ba yun? Anong dahilan ng pagkahuli natin? Pagka nahuli tayo o nalayo tayo sa mga batas ni Allah, lahat ng aspeto ng buhay mahuli tayo, hindi lang sa material. Nahuli tayo sa mga material na bagay, resulta ito ng pagkahuli natin, saan? Sa pagsunod sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Resulta ito sa pagkahuli natin sa paglakap ng kaalaman, no, mula sa Quran at Sunnah. Solusyon ito dahil sa pagkahuli natin mula sa yung paggagaya natin sa mga hindi Muslim. Yan, dahil malayo tayo sa mga batas ni Allah, huli tayo sa lahat ng aspeto ng buhay. So, ano ang mga dahilan? Wala nang mas mainam pa na pagbatayan natin o pagkunan natin ang dahilan ng mga pangyayari nito sa mga kaganapan sa umma ng mga Muslim sa panahon natin ngayon kung hindi sa mga mismong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum bizar' wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." So ano ibig sabihin ng hadith na ito? Pagka nakipagkasundo kayo ng ina, ang ina isa itong transaction na ginagawa mostly ng mga bangko ngayon. No? Parang loaning system, ganon. No, so kinuha ang buntot ng baka, ibig sabihin, naging sapat na sa inyo na kayo nagpapastol, no, naging kontento sa pagsasaka, nagtanim na lang, at iniwan ng jihad, ano mangyayari? Babagsak ni Allah sa inyo ang kahamakan. Magiging ahamak kayo, mababa. Hindi niya ito tatanggalin hanggang sa bumalik kayo sa inyong din. Sa isa pang hadith, no? Kita niyo yung posisyon ninyo ngayon, nakakaikot kayo sa isang round table, At
tingnan nyo, pagka naglagay ako, lahat kayo gutom. No? At naglagay ako ng isang plato dyan ng pagkain, lahat kayo gutom. Tingnan ninyo kung ano yung magiging yung way, paano nyo paghahati-hatian yung pagkain na yun. Diba? Kasi bakit? Nabanggit ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith. No, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Thawban radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yushaku al-umam an tada'a alaykum kama tada'a al-akalatu ila qis'atiha. Faqala qa'ilun wa min qillatina yawma idhin ya Rasulullah. Qala bal antum kathir walakinnakum gutha ka gutha'is sayl. No? Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Wala yaqdhifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Faqala qa'ilun ya Rasulullah, wa mal wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano yung nangyayari sa panahon natin ngayon, sinabi na niya noon pa. Sinabi na niya noon pa na mangyayari at darating yung panahon na to sa umma ng mga Muslim or sa civilization natin. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalalapit na ang ibang mga nasyon ay magtawagan laban sa inyo tulad ng panawagan sa isang pagkain sa pinggan. Tutulong-tulong yan sila. Ha? May nagsabi dahil basta kami ay kaunti sa panahong iyon. Tingnan yung situation ng umma sa panahon ngayon. Mga bansa ng mga Muslim kung paano pinagtutulungan ng mga, di ba? Iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga organization, NATO, UN, ayaw natin pumasok pa sa mga bagay na. Pero alam niyo kung anong situation ng mga Muslim countries ngayon sa panahon natin. Kung paano ng mga Muslim, no? So, dahil ba konti tayo sa panahon na yun? Yung ba ang dahilan? Mashallah, sa mga nagdada'wa, alam natin kung gaano karami ang mga nag-Muslim. Hindi ba? Dami, mashallah. Sa harapan natin, kung may magsyahada, 10, 20, 30, Allahu Akbar. One time, nakakapagpasyahada tayo ng ganong bilang. So, konti ba? Fastest growing religion in the world. Napakarami ng mga Muslims. Nung sabi nga ni Pope, by year 2020, no, mas marami ng Muslim kaysa sa mga Christians. Sabi pa niya, no, sa panahon natin ngayon, nalampasan na ng mga Muslims ang Catholic kung paramihan ng mga miyembro ang pag-uusapan. Konti! Marami. Dami natin, mashallah. More than 1.2 billion Muslims around the world. So, ang sabi niya, hindi kayo konti. Ang sabi niya, hindi kayo konti. Sa halip kayo ay marami. Marami tayo. Ngunit ang tulad nyo ay ang dumi ng dagat. No? At tunay natatanggalin ni Allah sa dibdib ng inyong mga kalaban ang takot sa inyo. Na nararamdaman natin ngayon kung paano ng mga Muslim sa panahon natin ngayon dinidiscriminate. No? Sa mga naunang generations, baliktad. No? Silang mga non-Muslims ang nakakaramdam ng discrimination. Pero sa panahon natin ngayon, Muslims ang talagang tinamaan ng discrimination na to. Bakit? Kasi nawala na yung takot sa dibdib ng mga hindi Muslims pagdating sa mga Muslim. Naalala ko sa isang pangyayari sa mga naunang generation sa atin. Pagdating sa mga labanan, natatakot sila sa mga Muslim kasi kumakain daw ng kahoy, sisiwak. Yung mga tipong ganun pangyayari na talagang paano namin lalabanan yan, sila gusto nilang mamatay. Paano ka mananalo? Ganun yung pagkatakot nila sa mga Muslims, no? Pero ngayon, pag sinabing mayroong Muslim dyan, Muslim yan, huwag mong isama yan. Chipwera yan, hindi yan kasali. Muslim yan, huwag kang dyan, lolokohin ka lang yan. Ganun ang tingin nila sa atin. Kasi bakit? Nawala na yung takot sa mga puso nila, yung haiba. Yung personality natin ng mga Muslims, hindi na ganun kalakas ang dating sa kanila. At ibabato ni Allah sa inyong puso ang wahan. So nabaliktad ang nangyari. Tayo ngayon ang mga worried. Tayo ngayon yung mga takot. Tayo ngayon yung nangangamba. Kaya nga pagka mag-a-apply ng trabaho, sa takot na hindi mo tanggap, religion, Catholic. Muslim yun? Nangyayari o hindi? Nangyayari. No? Pangalan, Abdurrahman. Pagkatanong sa kanya, ang pangalan mo? Michael. Yung malaman na Abdurrahman pangalan niya sasabi niya Michael.
So, bakit? Kasi ang nangyari, tayo mga Muslim, sa mga puso natin, ibinato ni Allah subhanahu wa ta'ala yung wahan, pangangamba. Nang may nagsabi, sugo ni Allah. At ano yung wahan? Ano ba yung pangangamba na yun na tinutukoy natin? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagmamahal sa mundo at pagkamuhi sa kamatayan. Ngayon, tanong mga kapatid, nasa ng izza? Meron pa bang izza sa mga puso nating mga Muslim? Meron pa bang lakas, pananaig? No, na pagka naglakad ka, Muslim ako. Meron pa bang ganon? Alhamdulillah, hindi mawawala yan. Hindi mawawala sa mga sa umma ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kinakailangan natin bilang mga da'iya, buhayin yung pakiramdam na ito sa puso ng lahat ng mga makakasalamuhan natin mga Muslims. Kasi nagsisilbi tayong mga ilaw sa kanila. So yung pagkamamahal sa mundo at pagkamuhi sa kamatayan, ito yung nagbibigay sa atin ng napakaraming worries, pangamba. Diba? Kaya nagagawa yun kasi baka mawalan ng trabaho, kaya niya nagagawa yun. Diba? Nagtatanggal ng hijab, nagtatanggal ng mga balbas, nako-compromise yung religion nila for the sake of trabaho, for the sake of pag-aaral, for the sake of napakaraming mga makamuntong bagay. Kasi nasaan? Kasi nandun yung takot nila na mawala sa kanila yung mga bagay na yun. So pagkatapos natin marinig ito, situation ng mga Muslim, dapat ba tayong panghinaan ng loob? Du'atullah. Dapat ba tayong panghinaan ng loob? Hindi. So simulan natin. Palakasin natin yung mga loob natin. Ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Ano sinabi ni Allah ta'ala sa Quran? Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Huwag kayong panghinaan ng loob, huwag kayong matakot. Tunay na kayo ang mas nakaaangat kung kayo'y nananampalataya. So min ni'matillahi alaina, kabilang sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, binigay niya sa atin lahat ng pamamaraan, asbab, gusto niyo yung umangat nandiyan. Kaya nga siya mismo nagpapalakas ng loob natin. Huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang matakot. Gusto mong umangat, manampalataya ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Manampalataya ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, pagdating sa pag-resolve ng problem na ito, tandaan natin, ang Islam is a complete way of life. Islam is a complete way of life. Lahat ng pamamaraan ituturo sa atin, guidelines, alhamdulillah, kompleto yan. Kompleto. Hindi natin kailangan bumalik sa mga psychologist nila kung mayroon tayong mga family problems, 'di ba? Kasi ang pamilya napaka-importante sa atin. 'Di ba? Kasi yan ang bumubuo sa society, and the individual, family, and then society. So nagsisimula ito sa atin. Kaya lang yung solusyon na dadalhin natin kung magagaling sa mga non-Muslims, meron silang solusyon, ibibigay nila yan. No? Pero yung ba yung solusyon na dapat natin kunin bilang mga Muslim? Kailangan bang ipadala natin yung mga anak natin sa Harvard University, pag-aralan nila yung mga batas nila doon, yung economic natin, paano natin mapapataas, kailangan natin ganun ba? Magpapalabas tayo ng mga estudyante sa bansa natin para paaralan natin sa mga western countries. Kunin natin yung mga nila. Hindi masama na kunin natin yung mga yon. Pero kung yun ang gagawin nating solusyon, totally, hindi siguro yun yung gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga Muslim. So ano ang mga solusyon? Una, dalisay na iman o pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto nating umangat, gusto natin tumaas yung situation nating mga Muslims. Sinabi ni Allah ta'ala sa Quran, man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Sabi pa niya sa suratul munafiqun, ayat rakam 8, walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kung sino man ang nag-aangad ng pananaig, tunay na ang lahat ng pananaig ay para lamang kay Allah. Tunay na ang pananaig ay para lamang kay Allah sa kanyang sugot para sa mga mananampalataya, ngunit ang mga nagpapanggap ay di ito nalalaman. So, gusto natin iangat yung situation natin mga Muslims, yung antas nating mga Muslims. Kanino natin hihingin yon? Of course, dun sa nagmamay-ari.
nagmamay-ari ng lahat ng lakas. Siya ang nananaig sa lahat. Kanino? Kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sa kasamaang palad, may mga Muslims, may mga Muslim na nagsasabing sila ay Muslim, no? Ibibigay nila lahat sa atin mga theories ng mga philosophers, mga ganyan, ganito, may western ideologies, pag-aaralan nila ng napakahabang taon, tapos ihahain nila sa mga leaders ng mga Muslims. Ito ang solusyon. Saan nila kinuha? Mga non-Muslims, mga non-believers, mga hindi nananampalataya. Doon ba dapat kukunin? Kaya nga, walakin al-munafiqina la ya'lamun. Yung mga nagpapanggap, mga nagsasabing Muslim, pero ang katauhan nila ay hindi nagsasabi na sila ay mga Muslim, hindi nila alam kung saan nila kukunin yun. Kaya nagpupunta sila kung saan, nag-aaral sila ng kung ano-ano. Bakit? Kasi walakin al-munafiqina la ya'lamun. Ngunit ang mga nagpapanggap ay hindi ito nalalaman. Saan mo dapat kunin? Para lamang kay Allah sa kanyang sugo at para sa mga mananampalataya. Siya nagmamayari ng lahat ng lakas, sa kanya tayo kukuha. Sa kanya tayo hihingi. Hindi sa mga walang pananampalataya, lalo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira. Surah An-Nisa, verse number 45. Sapat si Allah bilang kakampi at sapat si Allah upang magbigay ng tagumpay. Kaya lang, yung iman, yung rabit natin, yung ugnayan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ganun kalakas. No? As a whole, or in general, sa mga Muslims, hindi ganun kalakas yung iman, or yung paniniwala, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, pagdating sa mga matters na kinakailangan natin magtawakkul kay Allah subhanahu wa ta'ala, bumibigay ang marami. Nawawala yung tawakkul, at ang tawakkul nawawala kasi bakit? Because of the weakness of faith. Dahil sa kahinaan ng pananampalataya, nawawalan siya ng tawakkul. So, ito yung unang solusyon. Palakasin natin yung iman, pananampalataya natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, solusyon, kaalaman. So, sinabi na Allah Ta'ala sa Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. So, gusto mo mayangat, gusto mo maiatas yung antas mo dito sa lupa, ano dapat mong gawin? Sinabi ni Allah, iaangat ni Allah mula sa inyo sila mga nanampalataya at nabigyan ng kaalaman ng maraming antas. So, gusto natin mga Muslim na tumaas tayo sa education, economy, lahat ng aspects ng worldly life natin dito sa mundo. Gusto natin yon? Believe in Allah and then seek knowledge. No, ito yung mag-aangat sa atin. Paniniwala, pananampalataya kay Allah, at ang pagsasaliksik natin ng kaalaman. So, pangatlo, pagbabalik sa Quran at Sunnah. Pagbabalik sa Quran at Sunnah na napakalaki ng role no, para sa kalagayan nating mga Muslims. Sa hadith kanina nabanggit natin, idza taba'atum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar ila akhir al-hadith. No, nandoon yung solusyon. Kapag nakapagkasundo kayo ng 'ina, kinuha ninyo ang buntot ng baka, naging kontento sa pagsasaka, iniwan ng jihad, ibabaksak niya Allah sa inyo ang kalipustahan, hindi niya ito tatanggalin hanggang sa kayo ay magbalik sa inyong din. So magbalik tayo sa ating religion. Magbalik tayo sa Quran and Sunnah. Now by then, inshallah, unti-unti ma-reach ulit natin yung peak ng Islamic civilization. No? So, pagdating sa bagay na ito, napakaganda ng sinabi ni Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Kung hindi si Umar bin al-Khattab ang nagsabi nito. Sabi niya, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Famahma ibtaghaynaha min ghayrihi adhallana Allah. Napakalinaw ng mga pananalita niya na dito talagang direct to the point. Ano yung dahilan ng pagkababa natin? Tayo ay mga taong pinanaig ni Allah. Tinaas tayo ni Allah yung antas natin. Kaya narating ng Islamic civilization yung antas na yon. Kasi bakit?
Kasi dahil sa Islam. Tandaan natin kung bakit tayo ganito at bakit natin tinatamasa o nararamdaman yung sarap ng pananampalataya, no, yung sarap ng pagiging Muslim, kasi tayo yung nakakaramdam yung beauties ng Islam. Kung paano nahubog yung pagkatao natin dahil saan? Dahil sa Islam. Kaya tayo nakakaramdam ng pagiging iba. No, kasi lahat bilang mga da'iya, no, alam natin na iba tayo. Hindi tayo normal na mga tao. Meron tayong mga responsibilidad na dapat natin gawin na inatak natin sa sarili natin pagkatapos iatang sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? So dahil sa Islam, nararamdaman natin yung pagiging angat natin sa iba. Kasi yun yung dahilan kung bakit tayo umaangat o tumataas. Kaya nga sabi niya, tayo ay mga taong pinanaig ni Allah sa pamamagitan ng Islam. So, Islam ang dahilan kung bakit tayo tumataas. Islam ang dahilan kung bakit tayo umuunlad. Islam ang dahilan kung bakit umaangat yung antas ng buhay natin. At anumang paghahangad natin na makamit ito sa pamamagitan ng ibang paraan maliban sa Islam, ang mangyayari, ihamak tayo ni Allah. So, para tayong aso na kalawit ng dila, uhaw na uhaw, habol tayo ng habol sa mundo, gusto natin iangat yung situation ng mga Muslims, no, yung kabuhayan nila, pero hindi natin magawa, hindi natin magawa yung gusto natin. Kasi bakit? Ibang pamamaraan siguro yung ginagawa natin. No? Kaya imbis na iangat tayo ni Allah, ang nangyayari, binababa niya tayo. No? May problema ka, bakit? Sa kung saan tayo tumatakbong doktor. Balik mo sa Islam. Kasi Islam ang mag-aangat sa atin bilang mga Muslim. Nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam. Inaangat tayo ni Allah dahil sa Islam. Famahma btaghainaha min ghairihi adhallana Allah. Tandaan natin palagi itong mga salita na ito. Iniangat tayo ni Allah dahil sa Islam. At anumang paghahangad natin sa bagay na ito o pag-angat sa pamamagitan ng ibang paraan, ibababa tayo ni Allah. So bakit mababa situation natin? Siguro ibang paraan yung ginagawa natin. No? So ang pag-utos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. So itong bagay na ito napaka-importante sa pagbuo ng isang society. No? Kasi ang mga Bani Israel, bakit naging dahilan ng pagkasira nila? Kasi nawala yung amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. No, sa pagbuo ng pamilya, amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sa pagbuild ng karakter ng Muslim, amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pagkalat ng fasad, ang dahilan kasi nawala yung amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ang da'wa itinuturing na amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. So ang amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, pag-utos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan, solusyon ito inshallah subhanahu wa ta'ala para maiangat natin mga Muslim yung situation natin. So balik tanaw sa panahon ng mga salaf, napakaraming kwento sa mga buhay nila kung paano ipinakita nila sa atin yung pagkakaroon ng izza. No? Pagdating sa punto na to, balik tanaw sa panahon ng mga salaf, inshallah dahil hindi rin ganoon kahaba yung oras na ibinigay sa atin, no, pwede tayong mag-sharing pagdating sa mga pagdating sa bagay na ito. Sinong merong makapagbigay sa inyo ng halimbawa sa mga kwento, mga salaf, mga sahaba, no? Magpapakita sa atin ng izza kung paanong yung Islam, no, dinala siya sa pagiging angat. Fadal bro. Sige, pwede ka siguro kahit magdalawang kwento, tatlong kwento. Hindi ako masyadong sa tempo talaga. I-ano natin para maiparating natin kasi of course tandaan natin tunay na sa mga kwento nila ay mga ibra, mga aral para sa atin. So inshallah hindi naman siguro masama kung mag-sharing tayo pagdating sa bagay na ito. Kasi yung iba sa atin mashallah mahilig sa mga kwento ng mga sahaba, di ba? So some examples please. Fadal bro. Sige, kahit doon na lang siguro, no? Sige, gusto mo dito. Bismillahirrahmanirrahim. Alam natin ang Islam nagsimula sa Makkah ng mahina
hanggang sa dumating ang point na kailangan nila maghijra papuntang Madina. At lumawak ang Islam hanggang sa bago pumanaw ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging Islam ang buong Peninsular Arabia. At sa panahon ng mga Khulafaur Rashidin, sa panahon ni Umar radhiyallahu anhu, nasakop ng Islam ang Persian Empire at sa Roman Empire. Sa panahon ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may isang ghazwa, isang kwento sa panahon ng digmaan na yaon, ng isang sahaba humihingi ng tubig. At alam natin yung kwento. Napapasigaw siya dahil sa tindi ng hapdi at uhaw. Narinig siya ng nagdadala ng sisidlan ng tubig. Pumalapit sa kanya. Subalit narinig naman niyang isa. Sabi niya, punta ka muna doon, unahin mo siya. Pumunta siya sa pangalawa. Nang mailapit na sa kanyang bibig ang tubig, narinig na naman niyang isang humingi ng sumasaklolo. Sabi niya, paunahin mo muna siya. Subalit bago siya makarating doon, namatay at lahat sila nasyahid. So isa yun sa mga kuwan ng mga salaf. Taib. Pagdating ng Islam sa Roman Empire, alam natin na ang kanilang kultura, ang perception nila sa civilization, sa pag-unlad ay base sa material, sa panlabas. Base ito sa mga laro nila sa mga gladiator, at ang kanilang mga hari, naghahari-harian, at yung mga mahihina, yung mga mahihirap, sila inaapi. Wala silang antas sa lipunan. Ngayon, nang lumawak ang Islam, dumating sa part ngayon ng Syria, kung saan yung Sham ngayon, nasakop na yung Europe. Nakita ng mga Europeans, ng mga tao noon, sa bahagi ng mga sibilisasyon na yun, bakit kakaiba ang mga Muslim? Hindi naman sila ganun tindi sa larangan ng yung panlabas na sibilisasyon. Ayon sa perception nila, simple lang ang kailang mga damit, simple lang ang kailang mga kinakain. Subalit, bakit masyado silang what do you think? What do you call this? Diba? Satisfied. They're proud of themselves. So, dahil sa konti lang yung ito ay example lang, maring palawakin ng iba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuwajal bro. Madagdag ko lang sa brother, no? Yung na-share niya sa atin, alhamdulillah. Yung izza doon, makikita natin, no? Kung paanong lumawak yung ng mga Muslims dahil sa kabila ng yung pananamit nila, yung nila, hindi ganun kataas, pero kung paano nag-spread, no? Yung message ng Islam hanggang sa nasakop na yung mga napakalaking empires, no? Na sa mga panahon na yun. Kasi yung izza na sa mga puso nila. Fadal bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mga brothers, nais ko pong ibigay ang isang pagtatalakay, ang pagkukwento tungkol sa buhay ni Salman Al-Farisi na aming grupo. Na kung saan si Salman Al-Farisi ay napabilang sa isang relihiyon na tinatawag na Majusi. Majusi na kung saan sila yung mga sumasamba sa apoy. Na kung bakit siya ay naging Majusi sa pamagitan natin, katulad ng ating magulang na kung tayo ay napabilang sa mga Kristiyano ay dahil sa kanilang pamamagitan. So, ganun din si Salman Al-Farisi. Tinuturuan siya ng kanyang ama kung paano magsindi ng apoy, na kung saan doon sa pagtuturo na yon ay yun na yung isang dahilan para magsimula na yung kanilang kongregasyon kung paano sumamba doon sa tinatawag na Diyos, na tinatawag ay pagsamba sa apoy, na ang tinatawag ay relihiyong Majusi. Na kung saan si Salman Al-Farisi ay
pinagkakatiwalaan ng kanyang ama sa lahat ng bagay, katulad ng isang dahilan kung saan kung minsan siya ay pumupunta sa lugar ng bustan, na doon ang kanyang ama ay merong isang tinatawag na mazra, taniman o sakahan, na doon sa kanyang pagpunta sa sakahan, kung saan, sa lugar na yon, mayroon siyang nadaan ng isang simbahan. Na yung simbahan na yon, sa kanyang pagkakala, doon sa pamagitan ng kanilang relihiyong Majusi, nalaman niya na medyo angat yun sa kanilang relihiyon. At nasabi niya na, aba, iba itong relihiyon na to kung pagmamasdan mo sa relihiyon ng aking tatay. No? So ngayon, bilang pag-obserba, nakita niya na angat yung relihiyon na yon. Pagdating niya doon sa bahay, ito ay naikwento niya sa kanyang ama. At sabi niya, Ama, sabi niya, nakita ko at napadaan ako doon sa isang simbahan na kung saan ay mas higit yung relihiyon na yun kasi sa ating relihiyon. So, hindi matanggap ng kanyang ama na kung saan yung relihiyon na yun na kanilang kinalalagyan ay mapapailalim doon sa relihiyon na nakita ni Salman Al-Farisi. So, ang ginawa ng tatay ni Salman Al-Farisi, bagkus yung ipinaglalaban ni Salman Al-Farisi ay isang katotohanan masigit doon sa relihiyong kinalalagyan nila. So, siya ay binigyan ng isang bakal o ng isang tanikala kung saan siya ay ginapos sa pamagitan ng tanikalang bakal para hindi siya makalabas o makaalis o makapunta sa isang lugar. So ngayon, bilang isang pagpapatuloy na kung saan si Salman Al-Farisi, no, ay nagkaroon ng isang pagkakataon na kung saan yung pagkakahilagpos o pagkakawala niya sa isang tanikalang bakal na yon ay nagkaroon ng isang dahilan para siya ay makapunta sa lugar na kung saan ay magdadala sa kanya sa Madina. Patataludin ko na yung istorya, ha? Magdadala sa kanya sa Madina. Na kung saan, doon sa lugar na yon, no, bago pa makarating doon, merong munang isang pari na nagsabi sa kanya na puntahan mo yung pari na yon. Na kung saan yung pari na yon ang magsasabi sa iyo kung saan yung lugar na dapat ka pumunta. Dahil sa mga naunang pari ay mga namatay na. At isang dahilan para alisan niya yung lugar na yon at nagawa niyang ibenta ang lahat ng kanyang kabuhayan para siya ay makapunta sa isang lugar na kung saan yun yung tinatawag na Shams sa Syria, no? At doon sa Syria tinuturo sa kanya kung ano yung lugar na pwede pa niyang isang puntahan para malaman niya ang katiyakan kung ano talaga ang tunay na relihiyon. At bilang jump uli doon sa isang istorya hanggang siya ay nakarating na sa lugar ng Madina. No? Sa lugar ng Madina, kung saan siya ay namasukan kung papaano ang pag-aani ng tamar. Ang pag-aani ng tamar. Siya ay pumapanik sa mga puno upang sa pag-aani na yon ay kanya mapag-ipon-ipon at ibebenta ng kanyang amo. Isang araw, sa kanyang pag-aani ng tamar, no, nakita niya sa isang lugar at nasilip niya kung bakit maraming mga tao. Ang daming mga tao. At sinabi niya doon sa anak ng may-ari ng kanyang pinapasukang puno ng tamar. At sabi niya, ano yung mga tao na yon na nagkukumpulan sa lugar na yon? No? Hindi sinabi nung anak ng may-ari ng tamar, nandoon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Nandoon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi niya, wala, hayaan mo yon. Ang intindihin mo yung pag-aani mo ng tamar diyan. So, hanggang sa ginawa ni Salman Al-Farisi, gumawa siya ng paraan kung paano siya makapunta doon. Kung paano siya makapunta doon. At may nakapagsabi sa kanya na kung ikaw ay pupunta ron at makikita mo yung isang katulad ng namumuno na palaging nasa harapan ng pagdarasal, no? Magbigay ka ng isang pagkain o ng regalo, kahit ano. Nung una, nagdala siya ng isang pagkain at inibot na to kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi niya alam na yun ang propeta.
Ha? Inabat nyo yung pagkain at sinabi niya na ito ay isang pag-aalay o pagbibigay ng isang kasiyahan na katanggap-tanggap sa kanya na mayroong isang katulad ni Propeta Muhammad na namamahala o nagbibigay ng sasama ng isang tao bilang maging grupo. So, ang pagkain yun ay tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi na lingid doon sa kalaman ng mga tao na yun ay isang pagbibigay ng pagkain sa lahat. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi kumain doon sa pagkain yun, bagkus binigay niya sa mga tao. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, nagdala uli siya ng isa pang pag-aalay o yung tinatawag na regalo. So, yung regalo na yun ay tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, hindi pa rin niya alam na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun. Talon uli, na kung saan, dahil sa kanyang paghahanap ng katotohanan, no, dahilan kung bakit si Salman Al-Farisi ay naging maliwanag sa kanya na yung tao na yun ay isang dahilan upang lumaganap ang katotohanan ng pananampalataya at ang Islam ay dumami sa pamagitan niya. Nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumalikod at niyakap niya ito at sinabi niya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Doon siya nag-embrace at doon nagmula ang kanyang pagiging Muslim. So, puputulin ko na po. Sana po kahit papano ay meron tayong nalaman o napulot sa konting paglalarawan. Maraming salamat po sa aking na-share. Mashallah, pakagandang inspiration para sa atin. Buhay ni Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Alhamdulillah, bali tatapusin po natin yung lecture sa oras na dahil meron pa tayong next speaker. Jazakumullahu khair. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa pagpalain tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.